Nakaramdam ako ng kaba dahil parang may sumusunod sa akin mula sa dilim. Kakamadali ko ay diretsyong nahulog ako sa butas ng kalsada. Nagkabali-bali ang mga buto ko sa paa, binti at iba pang parte ng katawan dahil sa taas ng pinagbagsakan ko. Napahiyaw ako sa labis na sakit. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pag-atungal sa paligid ko. Iginala ko ang mga mata kahit wala akong maaninag. Niluwa ng dilim ang iba't ibang uri ng mga masasamang nilalang tulad ng aswang, impakto at halimaw. At marami pa na ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Sumigaw ako para humingi ng tulong pero walang sumaklolo. Pinag-aagawang kainin ang katawan ko. Pinira-piraso to hanggang magkahiwa-hiwalay ang laman at buto, pati dugo'y inubos. Isang magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Liz. At itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay aking personal na karanasan. Lumabas na ako ng gusaling pinapasukan at sumakay ng LRT. Habang komportableng nakaupo, ay inilagay ko ang earphone sa magkabilang tenga at nakinig ng music sa cellphone. Ilang minutong paghihintay ay huminto na rin ang tren sa bababaan kong istasyon. Tumayo ako para lumabas. Sakto namang bumuhos ang ulan, kaya naman tinungo ko ang waiting shed para doon sumilong. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa para tawagan ang kapatid ko, pero nawalan nito ng signal. Nang tumigil na ang ulan, ay nagsimula na ulit akong maglakad. Nakaramdam ako ng kaba dahil parang may sumusunod sa akin mula sa dilim. Kakamadali ko ay diretsyong nahulog ako sa butas ng kalsada. Nagkabali-bali ang mga buto ko sa paa, binti at iba pang parte ng katawan dahil sa taas ng pinagbagsakan ko. Napahiyaw ako sa labis na sakit. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pag-atungal sa paligid ko. Iginala ko ang mga mata kahit wala akong maaninag. Niluwa ng dilim ang iba't ibang uri ng mga masasamang nilalang tulad ng aswang, impakto at halimaw. At marami pa na ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Sumigaw ako para humingi ng tulong pero walang sumaklolo. Pinag-aagawang kainin ang katawan ko. Pinira-piraso to hanggang magkahiwa-hiwalay ang laman at buto, pati dugo'y inubos. Habol hiningang nagising ako buwat sa isang masamang bangungot. Mabuti na lang ay panaginip lang yon. Kung hindi ay baka hindi ko na makikita pa ang aking pamilya. Nakaidlip pala ako sa sobrang antok. Tiningnan ko ang oras na nasa aking palapulsuhan. Pasado 2:30 na ng madaling araw at nandito pa ako sa opisina. Isang tawag ang natanggap ko galing sa aking nobyo. Liz, baka hindi kita masusundo ngayon. Anya sa kabilang linya. Okay lang. Walang gana kong sagot. Sige, matutulog na ako. Good night. 5 taon na rin kaming magkasintahan ni Jan. At sa tagal ng panahon na yon, hindi ko pa rin siya nakikitaan ng kaseryosohan sa relasyon namin. Puro sarili lang ang inuuna, bisyo at pambababae ang inaatupag. Imbis tulugan ako at encourage kumanda ang buhay, puro salungat at pasakit na lang ang ginagawa sa akin. Kaya wala talagang nangyayari. Gusto agad magpakasal na kami. Paano naman ang pamilya ko? Ako lang ang inaasahan sa amin. Hindi tulad niya na pasarap lang sa buhay
at walang ginagawa. "Uy Bes, uuwi na ako ha." Paalam sa akin ni Rona. "Sige, ingat ka." Maya-maya ay nagpatay-sindi ang ilaw sa opisina na para bang pinaglalaroan ako nung kung sino. Nagdesisyon na akong mag-out bandang 3:15 ng madaling araw dahil hindi ko na talaga kaya ang antok. Lumabas ako ng gusali para sumakay na sa aking sariling sasakyan. Medyo luma na rin to. Pinagtsatsagaan ko lang dahil wala pa akong ipon. Tsaka may malubhang sakit si inay. Mahal ang iniinom niyang gamot. Dagdag pa ang gastusin sa bahay. Nang makauwi ay dumiretso agad ako sa kwarto at napansin kong magulo to. Parang dinaanan ng ipo-ipo ang silid ko. Tumumba rin ang ilang mga gamit na nakapatong sa mababang cabinet. Basag din ang salamin ng picture frame kung saan magkasama kami ni Jan sa litrato. Muli kong ipinatong yun sa lagayan, tsaka dinampot ang unan at kumot at maayos na inilagay sa kama. Kapupulot ko ng bubog ay nasugatan ako, pero nung una ay hindi ko naramdaman ang hapdi. Agad na lumabas ang pulang dugo. Sinipsip ko to habang papunta sa lababo para hugasan. Napatitig ako sa salamin at hinawakan ko ang aking muka. May lumilitaw kasing sanga-sangang ugat doon. Natayo rin ang labi kong nagkabitak-bitak at pati ang mga mata ko'y kumikislap na parang bulalakaw. Itinuon ko ang paningin sa paghuhugas ng kamay at inisip na baka dahil lang sa labis na puyat kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko sa sarili. Muli akong tumingin sa salamin at pumuntong hininga. Wala namang kakaibang nangyari sa akin. Nagilamos ako at pumasok sa banyo para umihi. Matapos ay nilagyan ko ng band-aid ang sugat sa daliri ko. Humiga na ako sa kama at payapang ipinikit ang mga mata hanggang sa makatulog. Kinabukasan ay maaga akong nagising at nagtuko sa kusina para magluto ng agahan. Nang matapos ay dinalhan ko si inay ng almusal at gamot sa kwarto. "Ray, baon mo. Mag-aral ka ng mabuti ha." Ani ko sa bunso kong kapatid. "Opo, salamat ate." Nakangiting sagot nito. Nag-asikaso na ako sa sarili para sa muling pagpasok sa opisina. Araw-araw ganito ang buhay ko. Wala naman akong magagawa dahil ako lang ang inaasahan sa pamilya. Tsaka kung hindi ako magtatrabaho ay wala kaming kakainin. Mabuti na lamang ay hindi ako nagkakasakit. "Anak, mag-iingat ka," bilin ni inay. "Opo." Sumakay na ako ng sasakyan para pumasok sa trabaho. Traffic, kaya nahuli ako ng halos 20 minutes. Nang makarating na sa gusaling pinapasukan, ay dumiretso na agad ako sa elevator. "Bes, late ka yata." Bungad sa akin ni Rona. "Sobrang traffic eh." Sagot ko naman at agad na umupo sa swivel chair habang inuon ang computer. "Bes, gimik tayo bukas?" Pagyayaya niya sa akin. "Naku, hindi ako pwede. Marami pa kasi akong tatapusin at baka mag-overtime ako ulit." Sagot ko. "Ito talaga ang KJ." "Oo siya, sige, sa susunod ha." Tumango na lamang ako at pilit nang ngumiti tsaka muling nag-focus sa ginagawa. Ilang oras pa ang dumaan at lunch break na. Napansin kong parang lumalabo ang mata ko. Epekto na siguro ng gutom. Kaya agad akong tumayo at nagtungo sa ibaba. Sumaglit muna ako sa banyo para maghilamos tsaka pumunta sa kantin. Naaamoy ko kaagad ang napakasarap na niluluto ng kusinerang si Ate Jane.
Pumila na ako hanggang sa makabili ako ng 2 cup na kanin, saging, at ulam na metsadong baka tsaka tubig. Hindi kasi ako mahilig sa mga citrus juice at carbonated drink dahil mahina na sigmura ko. Madaling umakyat ang acid. Bawat subo ay ninanamnam ko muna bago lunukin. Napapapikit pa ako sa labis na sarap. Nang idilat ko na ang mga mata, ay nagulat ako at napaatras dahil ang kinakain ko ay ang sarili kong mga daliri na nakalagay pa sa plato. Nailuwa ko naman ang ilang piraso ng mga laman at balat ng aking braso at kamay. Pakiramdam ko ay may nagmamaniobra sa aking katauhan. Ano nangyayari sa akin? Gimbal kong tanong sa sarili. Nagkaroon ng malalalim na butas ang balat ko sa ilang bahagi ng katawan, pati sa muka. Lumabas doon ng mga uod at kung ano-ano pang mga nakakadiring insekto tulad ng ipis, alupihan at alakdan. Tumakbo ako palayo hanggang magtago sa isang sulok. Maya-maya pa ay bumalik naman sa normal ang lahat. Kinapa ko ang sariling muka. Makinis na ulit ito. Pati sa braso at mga kamay, kumpleto naman. Uy bes, kumain ka na ba? Tanong sa akin ni Rona. Oo, tapos na. Pagsisinungaling ko. Kahit sumasakit na ang sikmura ko, ay tiniis ko na lang. Huwag lang maranasan ulit yung nangyari kanina. Ilang oras pa ang dumaan, ay nakaramdam ako ng labis na gutom at pagkatakam. Nagtungo ako ulit sa banyo para maghilamos at titigan ang sarili sa salamin. Pagsuklay ko sa buhok ko ay nalagas ito. Pati ang kalahati ng mukha ko ay naging kulay abo at parang nalulusaw. Sa labis na pagkabalisa ay unti-unti kong tinuklap ang balat sa mukha ko, braso at sa iba pang parte ng katawan ko. Lumabas doon ang napakaraming uod at mga insektong maliliit na gumagalaw-galaw pa. Parang na akong naaagnas na bangkay. Sumigaw ako ng walang patid sa labis na takot. Pinasag ko ang salamin at lumabas na ng banyo. Halimaw! Kaagad kong dinambas si Rona at kinagat-agad ang laman niya sa balikat. Kasunod nun ay binutas ko ang tiyan niya gamit ng matalim kong mga kuko. Sabay dinukot ang bituka, puso at atay at nilantakan yun. Napakasarap talaga, lalo na't sariwang-sariwa. Pati dugo niya ay inubos ko ng hindi namamalayan. Matapos nun ay lumabas ako ng gusali. Ganap nang nagbago ang itsura ko. Ang dating maganda at flawless kong balat ay nagkaroon ng mga paisa-isang tinik at ang mga mata ko'y mistulang bolang apoy na naglalagablab. Humaba ang aking mga braso at binti. Naging matalim ang mga ngipin at kuko. Nakakalundag din ako ng matataas at flexible kung gumalaw. So, hihiwalayan mo na siya? Malanding tanong ng babaeng kasama ni Jan sa loob ng kotse. Oo, ikaw kasi talaga ang mahal ko. Sagot ng aking nobyo, sabay halik dito. Humanda kayo sa akin ngayon. Tumalon ako sa ibabaw ng kotse at binasag ang salamin nito sa unahan. Nagulantang naman silang dalawa at napasigaw. Binali ko agad ang leeg ng babae at pinugutan to ng ulo gamit ng matatalas kong mga kuko. Tsaka kinain ng mga mata, dila at ilang parte ng katawan. Bumaling ulit ako ng tingin sa aking nobyo. Sa ngalan ni Jesus. Tumawa lamang ako habang pinagmamasdan ng krus sa rosaryong hawak niya. Tsaka marahas ko siyang sinakal at inangat sa lupa. Inilabas ko ang mala-espada kong dila at itinutok ito sa gitna ng kanyang dibdib malapit sa puso. Huwag. Pakiusap.
Hindi man lang ako naantig sa kanyang pagmamakaawa. Sa halip ay mas lalo akong nagpuyos sa galit dahil sa kanyang mga nagawa. Umaagos na ang dugo niya sa pagkakabaon ng mga kuko ko mula sa kanyang leeg. Mas lalo ko pang diniinan kaya halos lumawa na ang kanyang mga mata. Wala kang kwenta. Lumagapak ang katawan niya sa lupa. Nang maubos ko na ang laman loob ng katawan ng nobyo ko, ay umalis na ako. Patuloy akong naghanap ng pagkain. Kahit sinong tao ay kinakain ko at iniiwanang wala ng buhay. Nang mag-uumaga na, ay bumalik din sa dati ang itsura ko. Naging tao na ulit. Pansamantalang nagtago muna ako sa isang abandonadong gusali. Lumabas ako ng gusaling pinagtataguan at nakainom ng tubig sa isang karinderya. Paksa ng mga kumakain doon ang pag-atake ng hindi umano'y halimaw. Pasimple naman akong nakikinig habang nanonood din ng kapapasok lang na balita sa TV patungkol sa pagkamatay ng aking nobyo at ng kaopisina ko at kaibigang si Rona. Umalis na ako't baka malaman ng mga tao na ako ang may sala. Nanatili ako sa abandonadong gusali hanggang kumagat ang dilim. Pakiramdam ko'y nagugutom ulit ako. Ilang sandali ay nagbago na naman ang itsura ko at lumundag sa bawat kabahayan. Nabulabog na naman ang ilang residente. Lahat ay kanya-kanyang hanap sa akin. Nagtatakbo ang ilang mga kabataan sa daan. Tinalunan ko sila at kinain. Wala akong tinirang laman. Lahat inubos ko pati dugo. Umatungal ako kasabay ng pagkahulog ng ilang mga kauri ko rin galing sa mundo namin. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Pagmamakaawang sabi ni inay sa kagaya kong aatakihin siya. Nagbalik ulit ang matinong pag-iisip ko, kaya nilabanan ko ang kalahi ko. Lakas sa lakas, hanggang sa mapaslang ko to. Nagsidatingan naman sa bubong ng bahay ang ilan pang halimaw. Tumitig lamang sa akin si inay habang hinahaplos ang aking muka. Ate, pagtawag sa akin ni Ray. Nang sandaling mag-anyong tao ulit ako. Humarap ako sa kanila ni inay habang lumuluha. Ray, ikaw na ang bahala kay inay ha. Mawawala lang ng matagal si ate, pero babalik din ako kaagad. Tandaan niyo palagi na mahal ko kayo, sabi ko. Agad kong binuksan ang pinto ng basement at mabilis na pinasok doon sina inay at ang kapatid ko. Ate, mag-iingat ka. Yumakap ako sa kanila bago sila tuluyang bumaba sa basement palabas ng kalsada, tsaka isinara ko ang pinto. Sinugatan ko muna ang sarili at pinahiran ng dugo ang bawat pader sa kwarto hanggat hindi pa ako nagiging halimaw ulit. Ilang saglit lang ay mabilis na nagsidatingan ang mga kagaya ko at sumingot-singot sila sa paligid. Lumipas pa ang ilang mga araw ay patuloy ako sa pambibiktima. Akala ko noon mananatili na ako sa pagiging tao, pero hindi pala. May limitasyon ng lahat. Kahit na ampun lang ako, ay natutunan kong mahalin na rin silang hindi ko talaga kauri. Malapit na akong bumalik sa tunay kong pinagmulan, sa planetang ang katulad ko'y hindi na iiba. Dahil nandoon ang iba't ibang klase ng mga masasamang nilalang na bumibisita rito sa mundong to para maghasik ng lagim at karahasan.